Sabay-sabay na nag-aido ang ilang pares ng Magsing-Irog sa Baysanang Bayan 2024 sa Batangas City. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Sabi nga sa kasabihan, sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa altar din ang paroon. Ngayong araw, 20 Magsing-Irog ang sabay-sabay na nag-aido sa baysanan o kasalang bayan sa lungsod ng Batangas at binasbasan ng punong lungsod bilang legal ng magkatuwang sa buhay. Mawawala yung confusion sa mga bata kung pwede na ba nilang gamitin yung apelyido ng kanilang ama, kahit dun sa asawa, kasi legal na ngayon yung pagsasama nila eh. Parte kasi ng aming programa, yung libreng legitimation ng mga bata. Ang magkaparehang Gerardo at Dorothy may 5 taon na raw nagsasama at bagamat 51 anyos na si Dorothy at 41 anyos naman si Gerardo, hindi raw hadlang ang edad sa pagmamahalan nila para sa isa't isa. Para sa akin ay hindi naman mahalaga yung may edad. Ang mahalaga ay nagmamahalan. Ang tumitibok kong puso para sa aking asawa. Nasa pag-uunawaan po yan, tsaka pagmamahal. Laging advance ang bawat isa sa amin. Ayon sa Philippine Statistics Authority Calabarzon, malaking tulong ang mga kasalang bayan para mas mapababa ang bilang ng illegitimate children sa rehiyon. Wala pa man silang formal na datos pero kapansin-pansing may pagbaba raw sa bilang ng mga nagsasamang hindi kasal. Magiging legal ang pagkasama ng mag-asawa, ang mga bata, ang isang pamilya, gusto natin legitimate ang kasal. Na-bind sila yung mag-asawa ng marriage certificate. Ginhawa raw para sa bagong kasal na sina Melanie at Mark Anthony na legal na silang mag-asawa ngayon. May 3 na silang anak bago pa man ikasal. Masaya, excited. Inunan muna po namin yung pagpapalakas sa aming mga anak. At ngayon po ay kailangan na po namin pakasal dahil malalaki na nga po sila. Masaya po. Sana hindi siya magbago tapos sana tumagal ang aming pagsasama. Patuloy ang panghihikayat ng Batangas City LGU at Philippine Statistics Authority sa mga magkaparehang nagsasama na magpakasal na upang maging legal na ang kanilang pagsasama, maging ang mga dokumento ng kanilang mga anak o magiging mga anak pa. Para mabawasan yung mga unregistered marriages, meron naman ganitong project ang mga local government units para makapagpakasal. Hindi naman kailangan na bongga eh. Kasi wala namang difference yung religious o church wedding or civil wedding. Pareho rin ang visa niyan. We can join the civil wedding na sponsor ng local government. Dahil sa ngayon, kita rin namin yung epekto ng unregistered marriage. Pagdami rin ng illegitimate children. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.